Hoy, Ho, Ano? nandito ka ba para kay G-Queen? Bagong produkto din? Siyempre, may 12 siyang investment firms na humahabol sa kanya. Kung hindi ako nauna, paano ako makakapamuhunan ng mas marami? Hindi ka ba isang tusong matanda rin? Bilisan mo, tara na. Ang futures contract. G, Tara na. Habulin natin siya. Oras na para tayo mamuhunan. tara na. G. Walker? G. Zeller? Bakit kayo nandito? Umalis kayo. G-Queen, narinig ko na ang bagong produkto ay ilalabas na. Pareho kaming mamuhunan ngayon. Mamumuhunan kami ng TIG, 500 million. G. Quinn, kailangan mong isipin iyan. Kung hindi, hindi ka namin papasukin. Hindi mo ako mapipigilan sa banyo. Sige, pasukin ko kayo. Umalis. Hindi ko na mapigilan. Nakuha namin. Tatawagan ko ang iba pang investors. Ang produktong ito sa atin na lahat. Sa pagkakataong ito, magiging bibilang ng pera hanggang sa mapagod. G. Quinn, magdamag kang nagtatrabaho sa loob ng 3 araw. Ngayon, ang anibersaryo ng kasal mo kay Miss Scott. Nandito ka pa? Isang kritikal na panahon para sa bagong round ng investment natin. Hindi tayo pwedeng magkamali. Pwede tayong magdiwang mamaya. C. Mason! Seryoso, Mason! Nasisira ang pamilya mo, pero nagtatrabaho ka pa rin? Anong problema? Mukha kang balisa. Ang asawa mo, si Miss Scott, nakipag-date kay Liam, ang kanyang unang pag-ibig. Binilhan pa niya siya ng Rolex at Ferrari gamit ang pera ng kumpanya. Mali ka siguro. Si Sophie ay kumakain kasama ang isang kliyente ngayong gabi. Narito, tingnan mo mismo. Ang luma ay papalitan ng bago. Salamat, Miss Scott. Manatili tayo sa tabi ng bawat isa simula ngayon. Tagay para sa pag-ibig. Mason, kailangan mong manatiling kalmado. Umuwi ka muna. Alamin ko kung ano ang nangyayari. Liam, salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Masaya na ako. Basta masaya ka, lahat ay sulit. Tama, Sophie. Ang asawa mo ay tila galit na galit sa katotohanan na binili mo ako ng Ferrari at Rolex. Tumawag siya at sinigawan ako. Maaari mo bang ipaliwanag ang mga bagay sa kanya? Mason, sobra ka na. Si Liam ang nangungunang salesman ng kumpanya bilang CEO. Anong mali sa pagbibigay ko sa kanya ng gantimpala? Bakit mo siya tinawag at sinigawan? Bakit mo siya tinawagan at sinigawan? Kailan ako tumawag at sumigaw sa kanya? Tamaan mo ang mga detalye. Ang kumpanyang ito ay akin. Anong karapatan mo para makialam? Oy, Sinabi kong hindi ko ginawa iyon. ano bang ugali ito? Alam na alam mo kung sinigawan mo siya o hindi. Sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagsigaw, bakit hindi ka mag-focus sa trabaho mo? Gumagamit ka ng cellphone sa opisina? May respeto ka ba sa akin bilang CEO? Nagtatrabaho ako buong araw ng walang pagkain. Ano bang masama sa pag-relax ng ilang minuto sa break? Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan mong kunin ang credit para doon? Hindi ka naman mamamatay kung laktawan mo ang isang kainan. Bakit ka nagdradrama? Huwag kang magkunwari na parang hindi mo ako narinig. Ang produktong ilulunsad natin bukas ay mahalaga para makuha ang susunod na round ng investment. Alam mo ba iyon?
Nag-overtime ako, puyat buong gabi, para i-develop itong bagong produkto. Ni hindi pa ako nakakakuha ng maayos na pagkain. At ano naman ang ginagawa mo? Bumibili ng Ferrari at Rolex para sa ibang tao at may candlelit dinner kasama sila? Tanong ko lang, alam mo ba na ang paglulunsad ng produkto bukas ay susi para makuha ang investment? Ang pag-develop ng bagong produkto ay trabaho mo. Ang pagtrato sa top salesman ng Rolex, Ferrari, at dinner ay trabaho ko. Bakit ka galit na galit? Naiinis ka lang dahil wala kang natanggap na regalo sa ating anniversary ng kasal, di ba? Siya, eto na. Anong ginagawa mo? Hindi ba gusto mo ng relo? Para sa'yo, pinili ko pa ang limited edition na Longines. Nag-iingat ako, pero galit ka pa rin. Bakit ka nagpapasira? Bakit ka nagmamatigas? Ang mga segunda mano ay marumi. Wala akong interes. Ikaw. Sophie, nakuha ko na ang mga bagay. Dadalhin ko na sila ngayon. Salamat. Magpapasalamat ako sa'yo pagbalik ko ng maayos. Siya, bibigyan kita ng bagong regalo. Masaya ka na? Nag-aarte ka lang araw-araw. Hindi ka talaga lalaki. Ang nakakainis. Ang baduy. Mason, baliw ka ba? Sa tingin mo ba masusundan mo ako dahil lang kasal tayo? Ang katawa-tawa? Tapos na ako sa trabaho at gusto ko nang umuwi. Hindi ba pwede yon? Tungkol sa'yo, wala akong pakialam. Nang, Mas mabuti kung hindi mo ako sinusundan. Naghanda na ako ng regalo para sa'yo. Hintayin mo na lang sa bahay. Oy, ang ganda ng Ferrari na ito, di ba? Nagkakahalaga ito ng mahigit 10 milyong dolyar. Hindi ko ginusto, pero pinilit ni Sophie na ibigay. Hoy! Sino ang pumayag sa'yo na magdala ng beer sa bahay? Hindi mo ba alam na si Sophie ayaw ng beer? Dinadala ko ito sa aking bahay. Ano sa'yo? Bukod doon, hindi niya kaya ang beer, pero ayos lang sa kanya ang red wine. How? Para lang sa trabaho yan lahat. Ano yung pang-aasar mo? Sa totoo lang, parang hindi mo ako pinapahalagahan bilang asawa mo. Ikaw? Pinapahalagahan mo ba ako bilang asawa mo? Hindi ba? Hindi ka ba naiinis dahil binigyan ko si Liam ng Ferrari? Bibigyan din kita. Masaya ka na? Bibilhan din kita. Masaya ka na ba? Hindi ka ba magpapasalamat sa akin? At saka, dapat kang magpasalamat kay Liam sa pagpunta sa buong bayan para hanapin ito, para lang pag-aanin ng iyong selos. Akala mo kasya ako sa ganitong maliit na sasakyan? Kalimutan mo na. Hindi ko nga kailangan eh. Ibigay mo kung kanino mo gusto. Mason, minamaliit mo ba ako? Ano bang pinagpapanggap mo? Alam kong mahalaga sa iyo yung Ferrari na yan, pero hayaan mong linawin ko. Ang kumpanya ay akin, at gayon din ang Ferrari na yan. Ito ay karapat-dapat na gantimpala ni Liam bilang top salesperson. Oh, Sophie. Hindi ako nagtatrabaho ng husto para sa mga gantimpala. Gusto ko lang pag-aanin ang iyong trabaho. Nandoon siya, umulan o umaraw, nagtatrabaho ng husto para sa kumpanya. Karapat-dapat siya ng magandang sasakyan bilang kinatawan. Sa kabaligtaran, ikaw ay isa lang mababang programmer. Paano ka makakapantay sa kanya? Bukod pa, sa kasalukuyang masikip na daloy ng pera ng kumpanya,
Nagsasagawa ako ng panganib sa aming pondo para lang bilhan ka ng sasakyan. Ano pa ba ang gusto mo? Ang paggastos ng 10 milyong dolyar sa isang Ferrari ay okay lang, pero ang paggastos ng 10,000 libo sa akin nagpapahamak sa kumpanya. Kalimutan mo na, wala na akong pakialam. Ito ay iyong Iniisip mo ba na ang pera ni Sophie ay tumutubo sa puno? Sobra ka na talaga. Mason, tama na. Sabi ko sa'yo ng maraming beses. Huwag kang makialam sa aking mga bagay. Dahil lang kasal tayo, hindi ibig sabihin na kontrolado mo ako. Tingnan mo ang sarili mo. Ang gulo-gulo mo. Paano ka naging karapat-dapat sa akin? Ngayon, tingnan mo si Liam. Siya ay laging fit. Ang ganda niya at maskulado. Ano ang kaya mong ipantay sa kanya? Bakit ako ganito? Hindi mo ba alam kung bakit? Salesperson siya, pero nagwo-workout siya sa halip na magtrabaho at makipagkita sa mga kliyente. Kalimutan mo na. Wala akong pakialam. Hindi na ako babalik sa iyong kumpanya. Bumalik ka rito. Kaya, nag-away tayo? Paanong nangahas kang iwanan ako? Hinding-hindi ka magiging kasing tagumpay ni Liam. Huwag mo ngang isiping gumapang pabalik sa akin. Mr. Queen, ano ang kailangan mo sa ganitong oras ng gabi? Gusto ko ang iyong expertise para ayusin ang aking pagbibitiw at diborsyo. Sige, pupuntahan ko ang opisina bukas para sa pagbibitiw. Bitawan mo ang hindi mo kayang. Hawakan. Panahon na para magpaalam sa mahina at lumang ako. Si Mr. Queen ba talaga yan? Ang gwapo niya ngayon. Ang galing ng pagbabago. Para bang ilang taon natin siyang hindi nakita. Ang dramatic na pagpasok ni Mr. Quinn. Ang galing niyang tumayo! Sophie, hindi ko naman intensyon na pag-awayin kayo. Pero nagalit pa rin siya sa'yo kahit binigyan mo siya ng kotse. Hindi siya kumikilos tulad ng dapat na asawa. Siguradong sobrang malas ko na napangasawa ko ang isang makitid ang pag-iisip. Miss Scott, malapit na dumating sina Mr. Walker at Mr. Zeller. Ngayong paglulunsad ng bagong produkto ay susi sa kaligtasan ng kumpanya. Nasaan si Mr. Quinn? Hindi niya sinasagot ang phone. Oy, Mr. York, parang sinasabi mo na si Mason, isang technical director, ay ang CEO ng kumpanya. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na si Sophie ang CEO. Hayaan mo akong ipaalala rin na ang produkto na gusto nilang pamuhunanan ay ginawa ni Mr. Quinn. Sige, tatawagan ko siya. Sapat na siya ay makitid. Ngayon, nagdadahilan pa. Bukas, kakausapin ko siya. Ay, Hindi na kailangan hintayin pa ang bukas. Mr. Quinn, nagdesisyon kang pumunta? Mason, sobra ka na. Lahat ng ito dahil lang sa ilang salita. At saka, pwede bang huwag kang magsuot tulad ni Liam? Ang panggagaya na ito sa kanyang estilo parang bata at katawa-tawa. Alam mo? Miss Scott, nasa silid pulungan na ang mga mamumuhunan. Pwede bang magtrabaho muna tayo? Nasaan ang laptop mo? Binasa mo ba ang mga file ng grupo? Ikaw ang mamumuno sa paglulunsad ng produkto ngayon. Kung hindi mo makumbinsi ang mga investor, masisira ang daloy ng pera ng kumpanya. Ito ay buhay o kamatayan para sa atin. Sana, hindi ka magkamali. Anong mga file ng grupo? Pasensya na, Sophie. Nakalimutan ko siyang isama sa grupo. Huwag kang mag-alala. Wala namang saysay. Dahil magre-resign ako. Narito ang resignation letter ko. Pirmahan mo. Ano? Mag-resign? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magbitiw sa ganitong kritikal na sandali para sa kumpanya? Mason, ang pagpapabaya sa trabaho ay isang bagay. Ngunit ngayon ay binabantaan mo siya dahil lang sa ilang salita? Ang selfish mo naman. Mason, kailangan mo bang maging napakamakitid ang isip? Hindi mo ba maisip ang mas malaking plano? Hindi ko inaasahan na ikaw ay magiging gaya ni Liam. Tumutulong sa akin sa mga mahihirap na panahon. At least, wag mo akong hilahin pababa.
Sabihin na lang natin na kasalanan ko kahapon. Siya? Mr. Quinn, pakiusap. Kumalma ka. Pagkatapos ng lahat, isa ka sa mga nagtatag ng kumpanya. Tama. Ito ay isang mahalagang sandali para sa kumpanya. Kahit para sa sarili mo, hindi ka maaaring maging ganito kawalang responsibilidad. Anong responsibilidad? Ang kumpanya ay sa iyo. Ikaw ang dapat maging responsable. Ikaw. Sigurado ako bilang nangungunang salesperson, si G. White ay malamang na mas pamilyar sa produkto kaysa sa akin. Miss Scott, paalalahanan kita na si G. Walker at G. Zeller ay interesado sa produkto na binuo ni G. Quinn, hindi ang kumpanya. Kung hindi ako pumirma, empleyado ka pa rin ng kumpanya. Inuutusan kitang dumalo. Sa pulong. Gawin mo ang gusto mo kahit hindi mo ito pirmahan. Ayon sa batas, ang pagbibitiw ng empleyado ay magkakabisa pagkatapos ng 30 araw. Tama na sa pag-uugali. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Kahit wala ka, mayroon pa rin kaming si Liam. Sophie, huwag kang mag-alala. Alam ko ang lahat ng detalye ng kumpanya. Ipapakita ko sa mga investor. Magiging kasing ganda lang. Ang gabi na. Nasaan sila? Kumusta, Key Walker? Sa wakas, nandito ka na. Magsimula na tayo. Sobrang sabik na kaming makita ang iyong bagong produkto at kumita ng malaki kasama ka. Talaga nga. Sino ito? Kumusta, G. Walker? Ako ang mangunguna sa paglulunsad ng produkto ngayong araw. Siya ba ang iyong katulong? Huwag kang magkamali. Wala akong katulong na katulad niya. Kung hindi siya katulong, ano ang kwalifikasyon niya upang mamuno sa paglulunsad ng produkto ngayong araw? Ano ito, Miss Scott? Kailangan ko ng makatwirang paliwanag. Hayaan mong ipaliwanag ko. Siguro, hindi nyo alam pareho. Ako ang pangunahing tagapagplano ng produktong ito. Si Mason lang ang nag-execute. Hindi niya alam ang maraming detalye. Oh, si Liam ang punong tagapagplano at mas pamilyar sa produkto. Kaya, pinakiusapan namin siyang i-present ito sa inyo. Mangyaring mapanatag kayo. Ang aming bagong produkto tiyak na hindi mabibigo. Halika, makinig at manood tayo. Ang mga produkto ng aming kumpanya ay laging nangunguna sa merkado at ang bagong release na ito ay inaasahang yayanig ang buong industriya. Anong nangyayari? Bakit nawalan ng kuryente? Ay, hindi! Bakit nagkaroon ng brownout? Hindi man lang ako nakasave ng trabaho ko. Ituloy mo ang presentasyon. Huwag kang tumigil. Ako, Well, si Liam ang tagaplano, pero ang aktual na nagpatupad ng proyekto ay si Mason. Bakit hindi siya ang magpatuloy ng presentasyon para sa inyo? Ang aming top salesman, si Mr. White, binanggit na hindi ko alam ang maraming detalye, kaya siya dapat magpatuloy. Huwag nating patagalin ang ating mga investor. Hindi ba ikaw ang punong tagaplano? Hindi mo ba alam ang produkto sa loob at labas? Bakit? Hindi ka ba makapagpaliwanag ng walang slides? Isa ka lang bang placeholder? Para sa planning director? Ikaw ba ay isang kapalit para sa direktor ng pagpaplano? Ano to, Mason? Dahil lang hindi ka ginawang presentador, nag-aalboroto ka at sinusubukan mong patid si Liam? Ano? Wala ka bang responsibilidad o dedikasyon bilang empleyado? Sophie, sa tingin ko hindi siya natinag sa mga salita mo. Ako na ang bahala sa kanya pagkatapos kung maayos ito. Pasensya na sa abala, mga Ginoo. Hindi naman sa hindi ako marunong magpresenta. Kailangan ko lang ng mga presentasyon upang magpakita ng ilang tiyak na datos. Makatitiyak kayo. Ang aming bagong produkto ay hindi kayo bibiguin. Tigilan mo ang panghihimasok. Sinasadya mo bang hadlangan ang aming mga mamumuhunan? Lumayas ka. Mga Ginoo, heto ang isang ideya. Bakit hindi tayo magkaroon ng isang magandang handaan ngayong gabi? Maari nating tapusin ang kasunduan sa pamumuhunan pagkatapos. Mr. Quinn, o dapat ko bang sabihin, Mason?
Dahil nagbitiw ka na sa teknikal na paraan, hindi ka nakabilang sa sitwasyong ito. Gayunpaman, si Sophie at ako ay mag-aalaga ng ating mga importanteng bisita, kaya kailangan namin ng maghahain ng inumin. Bakit hindi ka sumama sa amin? Ang paghahain ng inumin ay trabaho ng isang serbidor. Bilang isang taong nagbitiw na, hindi na ako sasali. Hindi ka sasama? Kung hindi ka sasama, hindi rin tayo sasama. Mason, paano mo nagawa? Walang kwentang duwag? Magpakita ka ng ugali sa ganitong sitwasyon? Binigyan ka na ni Liam ng paraan, pero patuloy ka pa ring sumusugal. Gusto mo bang mapahiya sa harap ng mga investor na ito? Sinasabotahe mo itong investment na ito ng sinasadya. Baliw ka ba? Akala mo ba kailangan ko ng iba para bigyan ako ng paraan? Ang buong proyektong ito ay gawa ko mula simula hanggang wakas. Sino ba siya para mag-alok sa akin ng paraan? Siya ang magiging asawa ko at CEO. Iyon kung sino. Inuutusan kita na humingi ng tawad kay Liam at bayaran siya sa emosyonal na pinsala. Kung hindi, ididiborsyo kita at iiwan kang wala. Ipinapakita mo na ang tunay mong pagkatao, ha? Sige, kung bababaan mo, bababaan ko pa. G. Walker, G. Zeller, kanselahin ang investment. Mason, nababaliw ka na yata. Bakit ka nila pakikinggan? Talaga bang iniisip mo na malaki ang ulo mo? Sabihin ko sa'yo, kung wala ang mga yaman ng kumpanya, wala ka. Talagang sobra-sobra ang pagtingin mo sa sarili mo. Akala mo sina G. Zeller at G. Walker nandito dahil sa'yo. Oo naman, nandito sila para sa akin at sa kung ano ang dala ko sa usapan. Katawa-tawa. Pinahahalagahan nila ang mga produkto at potensyal ng kumpanya, hindi ikaw. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Ang kapal ng mukha mo para magsabi ng ganyan. Kung totoong ang ganyan kakalakas, i-blacklist mo kaming dalawa. Sige, dahil hiniling mo, gagawin ko. Mula ngayon, sabihin mo sa lahat ng mga mamumuhunan at mga kasosyo na sinumang mangahas na makipagtulungan sa kanya ay kalaban ko. Naiintindihan po? Kayo dalawa ay nagbibigay sa kanya ng respeto? Ang pagtawag sa kanya ng Ginoo ay sobrang parangal na para sa kanya. Kahit na tawagin mo lang siya sa pangalan niya ay sobra na sa pagpuri sa kanya. Hoy, sige, sasabihin ko sa iyo ngayon. Hanggat hindi ako pumapayag sa investment na ito, hindi sila mag-i-invest. Akala mo talaga napakahalaga mo. Tinawag ka lang ng mga investors na Ginoo dahil sa magalang na pakikitungo. At ngayon, naniniwala ka ikaw na ang masusunod? Oo, nire-respeto nila ako. Pero wala iyon sa iyo, di ba? Natatakot ka lang na kapag nakipaghiwalay ako sa'yo, babalik ka sa pagiging dukha at walang kwenta. Sinasabi mo ang mga bagay na iyan parang ipapa-blacklist ako ng buong industriya para takutin ako. Sinasabi ko sa'yo, tiyak na magfa-file ako ng diborsyo. Deal. Tara na, Paul. Mr. Zella, Mr. Z. Ano? Miss Scott, kahit gusto mong magdrama, pumili ka ng tamang oras. Kung wala si Mr. Quinn, ang kumpanya natin ay hindi magiging katulad ng dati. Sigurado ka bang handa ka na isugal ang kinabukasan ng lahat para sa mabulaklak na dila na ito? Tama na, ako rin. Ayaw ko na. Tigilan mo na ang pananakot. Relax ka lang, Sophie. Kahit sinusubukan ni Mason na sirain ang investment na ito, basta nandito ako, makukuha natin ito sigurado. Tama iyan. Kapag nakuha natin ang pondo, pwedeng harapin natin siya mamaya. Tara, kausapin natin sina Mr. Walker at Mr. Zeller. Nandoon sila. Mr. Quinn, pakisakay na sa kotse. Bakit magpapakababa si Mr. Walker na buksan ang pinto para sa kanya? Ginoong Quinn, talaga bang magre-resign ka kapag nalaman ito
Ang mga mayayaman mag-aaway-away para lang makuha ka. Ginoong Quinn, matagal na tayong magkakilala. Seryoso? Bakit hindi ka pumunta sa kumpanya namin at maging pangkalahatang tagapamahala? Bibigyan kita ng taunang suweldo na 30 milyon, kasama ang 10% equity. Tama na iyan. Paul, binabastos mo ba si Ginoong Quinn? Bakit siya magtatrabaho sa maliit mong barat na kumpanya? Bibigyan ko ng 50 milyon bawat taon na may 20% equity. Sa akin ka magtrabaho, Mason. Hoy, matandang buraot. Hindi ka ba aalis? Sige, aalis na kami. Tigilan mo ako ng panggugulo. Ano ito? Si Mason ay walang kwentang anak ng puta. Bakit nag-aaway ang ilang CEO para sa kanya gamit ang napakataas na alok? Hindi ito maaaring totoo. Sophie, sa tingin ko alam ko na. Kaya pala ang basurang iyon ay nagdudulot ng gulo at sumisira ng mga investment. Trader siya sa atin at ibinebenta ang teknolohiya natin. Ito ay pagnanakaw. Maaari natin siyang kasuhan. Bulag at hangal. Iyan ay ikaw. Kung wala si Ginoong Quinn, sinong gugustuhing mamuhunan sa barat na kumpanyang ito? Matagal mo nang alam na balak niyang lumipat ng barko? Alam mo ba na kilala niya ang mga investors? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kayo lahat ay sangkot sa plano na ito para pagtawanan ako. Seryoso, Sophie. Hindi mo pa rin napapansin kung gaano kakahangal. Ginoong Quinn ay isang nangungunang henyo sa mundo, namumuno sa industriya. Para matulungan kang bumuo ng karera, nagtrabaho si Ginoong Quinn araw at gabi sa mga proyekto. At ikaw? Ginagastos mo ang kanyang perang pinaghirapan. Bumibili ng mga mamahaling kotse at relo para sa walang kwentang iyon. At binabastos mo pa rin si Ginoong Quinn? Mga babaeng tulad mo, hindi karapat-dapat diyan. Sinasabi ko sa iyo, putang ina, tapos na ako. Nililinaw ko ngayon, kung wala si Mason, ang sistema ng bulok na kumpanyang ito, babagsak sa wala pang 3 oras. Mababang karote sa wala pang 3 araw. Bibi. Ikaw, Hoy, Sophie. Papalapit na ang kanilang sasakyan sa atin. Ang nakikita mo sa akin ngayon ay dulo lamang ng iceberg. Bilisan mo at pumirma sa dokumento. Mag-iwan ka ng dangal para sa sarili mo. Kung hindi, may ibang mag-aalis nito sa iyo. nakakabaliw ito. Paano ako naging bulag para pakasalan si Mason? Walang kwentang talunan? Hindi lang siya bastos sa akin. Pinagawa din niya si Mr. Walker at si Mr. Zeller na kanselahin ang kanilang investments. Sophie, kasalanan ko lahat. Pinasama ko ang loob ni Mason. Ang investment sana ay natuloy, kung hindi. Hindi mo ito kasalanan. Sinusubukan mo akong tulungan at ang kumpanya, kasalanan ito ni Mason. Talunan siyang makitid ang utak. Kung hindi ako naawa sa kanya at pinagtrabaho siya sa kumpanya ko, isang probinsyano na gaya niya, hindi man lang makakarating sa pakikipagkita at makilala ang mga investors. Sophie, kung tungkol diyan, hindi ba sobrang walang utang na loob si Mason? Talunang iyon ay naglakas loob. Bantaan ako ng diborsyo. Sisiguraduhin kong wala siyang makukuha sa aking mga ari-arian. Kapag nawala na siya sa buhay ko, siya ay magiging walang kwentang talunan. Papaluha ko siya na walang mapuntahan. Sige, Sophie. Huwag kang masyadong magalit. Baka makaapekto sa katawan mo. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo dito? Lumabas ka. Kumusta, Ginang Scott? Ako ay sinugo ni Mr. Quinn para tulungan siya sa diborsyo. Narito ang kasunduan. Mangyaring pumirma dito kung sumasang-ayon ka. Anong problema, Sophie? Hindi ako makapaniwala kay Mason. Talunan na yan. Gustong kunin ang kalahati ng mga assets ko. Sige. Sabihin mo sa kanya na kung gusto niya ng diborsyo, kailangan siyang umalis na wala kahit isa sa mga assets ko. Huwag mong isipin na makukuha mo ang mga assets ko. Pumayag si Mr. Quinn na umalis nang walang kahit anong asset. Pirma dito. Mukhang may self-awareness naman pala si Mason. Mahusay. Inutusan ako ni Mr. Quinn na magpasa ng mensahe. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Pagsisisihan mo ito.
Ako? Manghinayang? Nakakatumawa. Ang pagdidiborsyo sa isang makitid na tao tulad niya ay ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Siya dapat ang magsisi. Sige, Sophie. Hindi na kailangang mainis ka sa talunang yan. Miss Scott. Masamang balita, Miss Scott. Anong nangyari? Nag-crash lahat ng system natin. Sinasabi ko sa'yo? Nina, tapos na ako! Nililinaw ko ngayon. Kung wala si Mason, ang system ng bulok na kumpanyang ito ay guguho sa wala pang 3 oras. Hindi magtatagal bago mag-bankrupt. Talaga bang nag-crash ang system natin? Paano nalaman ni Cody na mag-crash ang system natin? Miss Scott, kailangan mong mag-isip ng mabilis na solusyon. Ito ay isang matinding emergency. Kung hindi natin ito maaayos agad, ang mga user natin ay hihingi ng refund at ang mga partner ay aatras. Malaki ang mawawala sa atin. Alam ko naman iyon. Hindi ba dapat alam mo kung ano ang gagawin bilang isang manager? Inupahan ka namin para malutas ang mga problema. Nag-crash ang system, kaya hindi ba dapat ikaw ang mag-ayos? Hindi naman sa ayaw naming ayusin. Ano ba ang problema? Sa tingin mo magagamit mo ang sitwasyong ito para pilitin si Sophie na bigyan kayo ng raise at bonus? Huwag mo kaming siraan, Liam. Miss Scott, ang code ay masyadong komplikado. Sinubukan namin ang lahat ng paraan, pero hindi talaga namin maayos. Miss Scott, mag-isip po kayo ng paraan, kahit na nangangahulugang humingi ng tulong sa labas. Sino ang dating nag-aayos ng mga ganitong issue? Papuntahin na lang ulit sila. Madali para sa iyo na sabihin, pero ang taong marunong mag-ayos ay umalis na. Sino iyon? Ibalik sila! Hindi mo ba alam? Si Mr. Quinn. Anong sinabi mo? Yung talunan na si Mason lang? Ang makakaayos? Sophie, huwag kang maniwala sa pananakot niya. Ang sistema ng kumpanya natin ay hindi lang makabago kundi napaka-stable rin. Nag-crash ba dahil wala si Mason? Sa tingin ko magkakasabwat kayo. Sadya ninyong giniba ang sistema para i-set up si Sophie. Teka lang. Ano ang alam mo? Mayroon bang makakapantay kay Mr. Quinn? Siya ay henyo sa sektor ng internet. Ang sistema na dinisenyo niya ay parehong matatag at cutting edge. Sige, sino ba ang hindi nakakaalam na talunan si Mason? Huwag kang gumawa ng dahilan para sa iyong kawalan ng kakayahan. Sophie, sa tingin ko dapat nating tanggalin na lang ang mga freeloader na ito. Makaka-hire ako ng 3 programmer para sa bawat 2 bug sa code mo. Gago ka. Sino ka ba sa tingin mo para tangkain akong tanggalin? Sasabihin ko sa iyo, aalis na ako. Maaaring hindi ako kasing galing kay Mr. Quinn kahit na malayo pa, pero matagal na akong kasama niya sapat na katagalan. Pagkaalis ko sa kaawa-awa na kumpanyang ito, marami pang ibang kumpanya ang mag-aabang para sa akin. Sa isang bobong amo na katulad mo at ang walang hiya mong boy toy, wala nang pag-asa dito. Aalis din ako. Magre-resign din ako. Magre-resign din kami. Ang manatili sa masamang kumpanyang ito ay walang kinabukasan para sa amin. Tara na. Suportahan nating lahat si Mr. Quinn. At sasabihin ko sa iyo, si Mr. Quinn lang ang makakaayos ng sistema. Kung hindi ito maayos, hintayin mo na ang mga user at partner mo na umatras at humingi ng kompensasyon. Tara na. Lumabas ka. Lahat, lumabas. Sophie, huwag kang magalit sa mga talunan na to. Sila'y magkakasundo kay Mason at tiyak na wala silang magandang balak. Ang pag-crash ng system na ito ay maaaring sadyang sabotahin nila. Maganda na nag-resign sila. Pwede tayong kumuha ng bagong tao. Yang si Mason na yan, hindi ko siya pakakawalan. Pero sa ganitong kaikling panahon, paano tayo makakahanap ng mag-aayos nito? May isang lalaki na si Aether. Siya ay isang tanyag na henyo sa buong mundo. Madalas siya sa Apex Cyber Cafe. Kung makukuha natin siya, siguradong malulutas niya ito. Talaga? Magtiwala ka sa akin, Sophie. Tara, puntahan natin siya ngayon na. Tara na. Mr. Quinn, huwag mong sabihin sa akin na ginawa mo ang iyong susunod na henerasyong AI dito sa basurang internet cafe na ito. Hindi ba ikaw ang sikat na Aether? Wala akong sariling computer. Gusto ko sanang bumili, pero sabi ni Sophie ay napakamahal at makakadistract sa akin sa trabaho. Kaya, dito na lang ako pumupunta. Wala ba siyang hiya? Hindi siya nag-alala sa presyo. Noong ginagastos niya ang pera mo para bilhin ang unang pag-ibig niya ng luxury car na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon. Pero ang pagbili sa iyo ng computer ay sobrang mahal? Quinn, seryoso ako.
Babayaran kita ng 50 milyon kada taon na may 20% equity. At saka, dahil divorced ka, paano ito? Ang anak ko ay kakalabing 8 pa lang at napakaganda niya. Isipin mo, Wow, Jack. Itinuturing kita bilang kapatid, pero bilang biyenan. ay, ikaw. Gusto ko lang alagaan mo siya. Jack, salamat sa alok. Gayunpaman, balak kong magsimula ng sarili kong negosyo. Maganda ang sinabi mo. Panahon na para magsimula ka ng sarili mong negosyo. Itinatago mo ang iyong mga talento para kay Sophie sa lahat ng mga taong ito. Sa huli, wala kang nakuha. Kahit ako ay hindi na makatiis. Siya nga pala, isang malaking tao ang bumalik mula sa ibang bansa kahapon at nagtanong tungkol sa iyo. Gusto kanyang makilala. Kailangan niyang maghintay hanggang matapos ko ito. Pag-usapan natin pagkatapos. Sige, hihintayin kita sa ibaba. Ha? Ang baho. Sabi mo narito si Aether? Mapagkakatiwalaan ba siya? Sophie, huwag kang mag-alala. Siya ay isang kilalang henyo sa buong mundo. Ang system crash ay maliit na problema para sa kanya. Maaari niyang malutas ito agad. Nandito ka? Nasaan si Aether? Mason, bakit ka nandito? Nasaan si Aether? Kailangan ko bang sabihin sa iyo? Nakuha ko. Talunan ka. Nagdamdam ka matapos kang paalisin. Kaya, sinira mo ang sistema ng kumpanya namin. Ngayon, inagaw mo ang booth ni Aether at nagpapanggap ka sa kanya. Mason, alam kong nasasaktan ka dahil sa diborsyo mo kay Sophie at nagseselos ka. Pero hindi mo pwedeng sirain ang sistema ng kumpanya at hadlangan kami sa paghahanap kay Aether. Hanapin mo ako kung may problema ka. Paano kung humingi ako ng tawad? Bakit ka hihingi ng tawad sa kanya? Siya dapat ang humingi ng tawad sa iyo. Babalaan kita, Mason. Pakisamantalahan ng isang talunan na tulad mo ang magpanggap na sikat na Aether. Tiyak na itim-list ka ng buong industriya. At saka, tiyak na idemanda kita dahil sa pagsira ng sistema ng kumpanya namin. Tapos na ako. Sunduin mo ako sa baba. Una, tigilan nyo na ang paghahanap kay Aether dahil ako siya. Hindi ko kayo tutulungan. Pangalawa, tigilan nyo ang paninira ng pangalan ko. Hindi ako bababa sa ganoong antas. Tungkol sa pagiging blacklist, makikita natin kung kaya mo. Siya si Aether? Hindi maaari. Sophie, huwag kang magpalinlang sa kanya. Kung talagang siya ang sikat na Aether, bakit siya hindi kilala sa kumpanya? Grabe naman. Muntik na akong maniwala. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung wala si Aether sa cafe, saan natin siya mahahanap? Sophie, huwag kang mag-alala. Magsiyasat ako. Mr. Quinn, ito ay. Uy, kaibigan. Tagal na nating hindi nagkita. Ikaw pala? Anong problema? Akala mo hindi ako dadating, ha? Magkakilala kayo? Siyempre, magkakilala kami. Noong nasa kolehiyo, si Mr. Quinn ay ang paboritong lalaki sa campus. Hinabol ko siya sa loob ng 3 taon, pero si Mr. Quinn hindi man lang tumingin sa akin. Ay, syempre. Ikaw ay anak ng bilyonaryo. Bakit naman maaakit ka sa akin? Bukod pa, hindi ko alam ang mga pagsulong mo. Noong mga panahong iyon, ang iyong mga mata ay kay Sophie lamang. May mapapansin ka pa bang iba? Hindi ito maaaring dahilan kung bakit ka narito. Tama ba? Tama na, diretso na tayo. Interesado akong mabuti sa susunod na henerasyong AI na binuo mo, na pagpasyahan kong mamuhunan sa iyo. Magkano ang iyong invest? Mayroon akong 10 bilyon sa aking account. Ituring mong pondo na ang proyekto mo. 10 bilyon? Gaya ng inaasahan ko kay Miss Snow. Gumagawa ng malaking hakbang agad-agad. Balak kong magsimula ng negosyo, pero hindi ko matanggap ang perang ito. Bakit hindi? Nag-aalala ka bang magiging katulad ako ni Sophie? Huwag kang mag-alala, 49% lang ng shares ang kukunin ko. Ikaw ay magkakaroon ng 51% para sa iyong teknikal na kontribusyon. Pero, Walang pero. Nakikiusap ako sa'yo. Okay lang ba?
Sige, ganon. Tatanggapin ko. Gamit aking next-gen AI. Siguradong kikita ka. Hindi ako matatakot. Kahit na bumagsak ito. Oh, at isa pa. Bukas ng gabi, magho-host ako ng cocktail party. Pwede mong i-drive ang kotse ko. Isang party sa bahay mo? Bakit ako pupunta? Ang tanga mo talaga. Magkasosyo na tayo ngayon. Ayaw mo bang i-advertise ang AI mo? Bukod dyan, kailangan mong makipag-network sa mga tao mula sa iba't ibang industriya. Kung hindi ka dadalo, gagawin mo bang mag-socialize mag-isa? Sige, pupunta ako. Binabati kita, Mr. Quinn. Miss Snow ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa kay Sophie. Kung kumusta siya ay hindi ko napakialam. Pero ano? Wala ka nang nararamdaman para sa kanya, di ba? Ayaw kong maging backup plan. Babawiin ko lahat. Na pagmamay-ari ko. Sophie, may balita kami. Nasaan siya? Narinig ko na dadalo siya sa party sa Snows. Gumawa ako ng paraan para maiimbita rin tayo. Magaling. Kailangan nating makipag-ugnayan kay Aether. Gaya ng inaasahan sa mga Snow, ginagawa nila itong napakalaking bagay para lang sa isang cocktail party. Narinig ko na bukod kay Chloe Snow, ang kapatid niyang si Clara ay babalik din mula sa ibang bansa at ipapakilala niya isang bagong mahalagang kasosyo sa lahat ng mga big shot. Salamat, Liam. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Iba ka sa talunan na si Mason. Hindi lang siya walang naitulong, kundi pinabagsak pa niya ako. Sophie, handa akong gawin lahat para sa iyo. Sophie, tingnan mo. Yan ay pribadong sasakyan ng mga Snow. Bakit siya nandito ng maaga? Dapat ba tayong pumunta batiin siya at gumawa ng magandang impression? Tara na. Anong ginagawa ng talunan na si Mason dito? Paano nangyari ito? Naiintindihan ko na. Tiyak na naghihinakit siya dahil hindi siya nakatanggap ng kahit anong ari-arian, kaya nandito siya para manggulo sa akin. Hindi natin siya pwedeng papasukin. Tumigil ka diyan. Mason, hiwalay na tayo. Kung patuloy mo akong aasarin, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang. Ako? Inaasar ka? Mukhang nagdedeliryo ka? Ikaw, huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong maruruming trick. Akala mo ba ang pagrenta ng luxury car para pakitang gilas ay magpapasisi sa akin na hiwalayan ka? Panaginip mo yan? Mason, alam kong bitter ka dahil sa diborsyo mo kay Sophie. Kung may sasabihin ka, harapin mo ako. Iwan mo si Sophie dito. Sandali. Hindi ako nandito para makita siya o makipagtalo sa iyo. Bilisan mo at umalis ka sa daan ko. Mason, hindi ba kita pinakitaan ng respeto? Naglakas loob ka bang insultuhin kami? Kung hindi ka nandito para guluhin ako? Bakit ka nandito? Hindi mo naman sasabihin na nandito ka para sa party ng mga Snow, hindi ba? Bakit pa? Mabuti naman na hindi ka nandito para kay Sophie, pero ang isang party na ganito kalaki ay dinadaluhan lamang ng mga mayayaman at makapangyarihan. Kahit ako at si Sophie ay nagsumikap ng husto para lang ma-invite. Ano? Dahil hiwalay na kayo ni Sophie, tigilan mo na ang pagpasok, ikaw na walang trabahong gala. Hindi mahalaga sa iyo kung malaman ng media, pero mapapahiya si Sophie. Lumayas ka. Huwag mo akong pilitin na magpalayas sa iyo. Sophie, minamaliit mo ang aking halaga. Ngayon, hindi lang walang magpapalayas sa akin, kundi personal nila akong iimbitahin sa loob. Iimbitahan nila ang isang talunang tulad mo? Tama, iimbitahan nila ako. Tingnan mo, may dumating para sa akin. G. Quinn, pinapunta ako para sunduin ka. Mr. Quinn, sinugo ako para sunduin ka. Ikaw, iniimbitahan mo siya? Bakit problema iyon? Kaninong assistant ka? Miss Snow, syempre. Clara Snow, para maging eksakto. Bakit mo ito sinasabi sa kanila? Mauna ka. Imposible. Talunan lang siya. Paano siya posibleng makaugnay kay Miss Snow?
Sophie, naiintindihan ko na. Talaga? Nagtataka ako kung bakit siya nagpapanggap na Aether. Sinusubukan niyang linlangin si Miss Snow. Mason, hindi ako makapaniwala kung gaano kakatapang para umabot sa ganito. Aba, magandang oportunidad ito para sa atin. Ilantad natin siya sa pagpapanggap na Aether sa mga Snow. Hindi lamang tayo makakaganti, kundi makukuha rin natin ang pabor ng mga Snow. Tataas tayo sa tuktok sa isang iglap. Tama ka. Bilis! Tara, sabihin natin kay Miss Snow. Tara na. Mr. Walker, tagal na nating hindi nagkita. Ikinagagalak kitang makilala. Halika. Congratulations, Mr. Quinn. Naway magkaroon ka ng walang hangganang pagkakataon. Mr. Quinn, mula ngayon, huwag mong kalimutang tulungan si Mr. Walker at ako sa ating mga gawain. Huwag kang mag-alala. Itinuturing kita bilang aking mga kapatid. Hindi ko kayo iiwan. Sophie, nandyan siya. Tara, kunin natin siya. Mason. Mason, ikaw ay isang manloloko. Paano mo nagawang dayain si Miss Snow? Kung hindi kita naabutan sa tamang oras, makakatakas ka sana. Mason, si Sophie at ako ay pinipigilan ka lang para sa ikabubuti mo. Hindi ka naman nagagalit, di ba? Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa mga nanloloko kay Miss Snow? Ano ang ginagawa mo? Paano mo nagawa ang magtapon ng alak kay? Dahil ikaw ang aking dating asawa, hahayaan kita na magpaliwanag. Kung hindi, gagawin ko itong eksepsyon at saktan ang isang babae. Lahat tingnan nyo. Ang taong ito ay isang manloloko. Nagpapanggap siyang si Aether para manloko kay Miss Snow. Pakawalan mo ako. Hindi ka namin hahayaang makatakas. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo siya. Sino ka? Uy, ganda. Payo ko sa'yo, huwag kang manghimasok. Manloloko ang taong ito. Nagpapanggap siyang Aether para lokohin si Miss Snow. Kung makatakas siya, kaya mo bang harapin ang mga kahihinatnan? Kapag dumating siya, Sinasabi mong manloloko siya. Bakit hindi ko alam? Ang niloloko niya ay si Miss Snow. Bakit mo malalaman? Sino ang magsasabi sa kanya kung sino ako? Sophie, wala kang pag-asa, bobo? Ito ay anak ni Mr. Snow, si Clara Snow. Ikaw si Miss Snow? Miss Snow, manloloko si Mason. Matapos siyang paalisin ni Sophie, tumakbo siya sa Apex Cyber Cafe at nagpanggap na siya si Aether. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Tama, siya ay isang walang kwentang talunan. So, ikaw ang dating asawa ni Mason, Sophie. Kasing tanga mo ang iyong itsura. Miss Snow, tingnan mo. Nahuli ko ang manloloko para sa iyo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Pero bakit mo ako iniinsulto? Nasaktan ba kita? Mayroon kang hiyas na gaya ni Mason, pero hindi mo siya pinahalagahan. At niloko mo siya. Walang hiya ka. Hindi ba iyon talagang tanga? Sinabi mo pa nga, si Mason ay nagpapanggap bilang Aether. Akala mo ba kasing tanga kita? Hayaan mong liwanagan kita. Makikita mo kung gaano kahusay. Ang lalaking ito na dati sa iyo. Talaga. Mason, sige, ipakilala mo ang iyong bagong produkto. Lahat ang ipapakita ko sa inyo ay ang aking bagong binuo susunod na henerasyong AI. Pinangalanan ko itong Aether. Huwag kayong mahiyang subukan ito. Ako na muna ang mauuna. Aether, tulungan mo akong suriin isang lalaking nagngangalang Liam mula sa SQ Group. Nasuri na. Si Liam ay isang hamak. Siya ay nakulong dahil sa pagnanakaw at pandaraya. Nakipag-date siya sa ilang babae ng sabay-sabay pagkatapos niyang makalaya. Siya ay napaka-promiscual at mayroon siyang sipilis at iba pang STD.
Hindi totoo iyan. Ang sistemang ito na walang kwenta ay nagkalat ng kalokohan. Narito ang ebidensya. Puta, baliw ka ba? Lumayas ka! Puta ka! Liam, paano mo nagawang lokohin ako? Mason, talagang may galing ka, ha? Kahit na playboy ako, ano ang gagawin mo? Ang pulis, ang bahala sa kaso mo. Dalhin ninyo siya. Teka, ako. Mason. Mahal, pinagsisisihan ko ito. Nagkamali ako. Mag-asawa ulit tayo, okay? Ikaw mismo ang nakakita. Tapos na kami ni Liam. Lumayas ka. Hindi ako alis. Mahal, kailangan mong pumalit. Kung hindi mo gagawin, ang ating kumpanya mababang karote. Hindi mo pwedeng iwanan ako dahil nagkamali ako ng isang beses. Patawarin mo ako, mahal. Hindi mo iyan sinasadya. Alam mo lang na kung wala ako, tapos ka na. Mason, may natitira pa bang pagkatao sa'yo? Kung hindi mo ako tutulungan, lahat ng mga maniningil ng utang kakainin akong buhay. Ayokong mabangkarote. Ayokong mabuhay sa kahirapan. Ito ay sarili mong gawa. Lumayas ka! Mason. Simula ngayon, magkaroon tayo ng isang masayang kooperasyon. Ganoon din. Miss Snow, sabay na tumalon si Liam at Sophie mula sa gusali. Sayang. Masyadong madali ang naging pag-alis nila.